Ang kasing ganda, amoy rosas ang nalimuyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Buwan ng Desyembre noon at naglalakbay ang Vapor Tabo sa Ilog Pasig galing Manila at patungong Laguna. Mabigat ang Vapor Tabo dahil sa dami ng mga kargamento at puno rin ito ng mga pasahero. Lalong pinabagal ang paglalakbay nito dahil sa maputik na tubig at may hierarkiya ang mga pasahero sa Vapor Tabo bilang pagpapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiiral sa sistema ng lipunan. Ang mga insek at mga indiyo ay nasa ilalim ng kubyerta, kasama ang mga kalakal at kargamento. Samantalang ang mga empleyado ng pamahalaan, mga prayle, mga manlalakbay at mga mahalagang tao sa lipunan ay nasa itaas naman ng kubyerta. Bakit kaya gumagawin sa bahagi niyo ng mga tungal nito? Mababa po kasing sa bagay niyo, Gina. Kapay bilisan naman ninyo, konting tulin pa naman. Parahan lang pong patakbo dahil tayo po ay daraan sa palayang niya. Marahil walang buting lawat. Napakadali lamang solusyonan ng problema iyan. Hindi kailangan gumasto ng salapi. Umukay ng tweet na kanal, simula sa bunganga ng ilog hanggang sa daanan ng Maynila. Ang ibig kong sabihin ay gumawa ng panibagong lagusan at saraan ang dating lagusan sa Ilog Pasig para sa paglalakbay. Pagpangin nyo, Ginoong Simon, ngunit ang inyong iniisip ay nangangailangan ng malaking halaga at nangangahulugan din na madadamay ang ibang bayan. Ang pagsira at maano, Kampirang gumugulit. gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Huwag bayaran ang kanilang trabaho nang sa gayon makaminos ang pamahalaan. Ngunit hindi ito sasapat. Kung ganon, gagamitin natin pati bata at matatanda. Huwag na nating lukuin ang ating mga sarili. Alam ninyo na ito ang tanging paraan. Ang mahihina ay mananatiling mahina at ang malalakas ay mananatiling malakas kahit lumipas pa ang panahon. Senyor Simon, ang naisip niyong paraan ay magbubunga lamang ng isang kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-aalsa ba ang bayan ng Ehipto? Ang Hudyo labas kay Titos? Akala ko ba may nalalaman kayo sa kasaysayan? Makailang ulit nang naganap ang paghihimagsik sa bayang ito. Matagal nang nangyari yun. Isa pa, Padre Santo. Hindi ba ipinagmamalaki niyo sa akin ang pagpapagawa ng ospital sa Los Baños na siya naman tinitirahan ng kamahalan niya yon? Isa pa, na isasagawa lamang iyon sa pamamagitan ng sapilitang pagtatrabaho sa ilalim ng latigo ng isang mundo. Ang nangyari noon ay hindi na maaaring mangyari. Hindi. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. At Padre Salve, pwede ba itigil niyo na ang pagsasalita ng kahangalan? Anong halaga ninyong mga praile sa bayang ito kung magkakaroon ng himagsikan? Isang mulatong Amerikano? Hindi yung English. Isang Amerikano, Bakit malapit siya sa kamahalan? Kung makaasta, akala mo kung sino? Walang utang na loob. Huhot-hot ng salapin at tinaway. Mag-aalahas ng brilyanting buwan. Naroon ngayon sa Japan ko
babalik ka rin, babalik ka rin, babalik ka rin. Panalo ang iyong natin, Singapore, Australia, Europe, America, babalik at babalik ka rin. Ay tagang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Tagang nawala, at babalik ka rin, babalik ka rin. Malayo ang dating, iyong alala, mga dati mong kasama, babalik at babalik ka rin. Ay tagal namang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Ay tagal namang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Masikip sa ilalim ng kubyerta dahil sa dami ng mga pasahero at mga kargamento. Abala ang mga tao sa kani-kaniyang mga gawain at hindi alintana ang ingay na dulot ng ugong ng makina. Karamihan sa mga pasahero ay nakaupo sa mababang bangko at mga tubereting kahoy. Nasa gitna ang mga kargamento at kagamitang tulad ng maleta, tampipi at bayong. May ilang kabataan na nagsisipaglaro ng mga baraha. Ang iba naman ay nag-uusap, may iba rin namang nakahanay at nakahambala na tila mga patay dahil sa hindi ng pagkatulog. Mga ngalakang insek na nakanganga habang nakahiga at naglalaway at mga estudyanteng pinagtalunan ang andar ng makina na kanilang iniaaton sa napag-aralan sa pisika. Sa kabila ng kasikipan sa ilalim ng kubyerta, may tatlong lalaking nag-uusap. Ano na ang kalagayan ni Kapitan Chad? Ayaw niyang magpagamot. Inutusan niya akong pumunta ng San Diego upang tingnan ang kanyang paupahang mga bahay. Palagay kong sulsul iyon ni Padre Erin. Pinaalis niya lamang ako upang siya ay malayang makahigit ng opyo. Ang salot ng opyo, kasalanan ito ng mga Chino. Mga Chinong walang alam kahit isang Latin na salita. Sayang, itinutori ba naman itong gamot noon? Kung hindi lamang sa pagmamalabis na paggamit ng mga Chino. Siya nga pala, kamusta na iyong mukha ay magkaroon ng Akademyang Wikang Kastila? Sa palagay ko'y mahirapan tayo sa isang yan. Huwag kayong mag-alala. Matutuloy. Hinihintay lang namin ang promesa ni Kapitan Nera matapos makipag-usap sa kanya si Padre Erin. Totol si Padre Sevilla, kaya mabaliwala rin iyan. Totoo nga po. Kaya nga po siya narito upang makipag-usap kay Kapitan General sa Los Baños.
Naiintindihan ko. Subalit, kahit mabigyan kayo ng permiso, saan naman kayo kukuha ng pundo? Sa ambagan ko, maging ang mga guro ay hinati sa Pilipino at Kristino. Kaninong bahay ang gagamitin nyo? Sa mayamang si Makaraig ko, ilalad niya ang isa sa kanyang bahay. Hindi naman masama ang gusto nyong mangyari. Ang panahon ngayon ay paurong na. Noong panahon namin, kami ay mag-aral kahit paanong wikang Latin sapagkat ang aming aklat ay nasusulat sa wikang Latin. Nasa wikang Kastila ang iyong libro. Ngunit hindi tinuturi sa inyo ang wikang ito. Mas masama ang panahon ng ito kaysa sa panahon ng ating mga magulang. Etias parentum pehor abis, tulit nos lecere. Ang mahirap sa mga nakakatanda, puro masama ang kanilang nakikita. Hindi man lang nila nakita ang yung magandang naidudulot sa atin. Gusto nila makuha agad ang kanilang pakinabang na walang kahirap-hirap. Maiba ako. Ano ang sabi ng tiyo mo tungkol kay Pauline? Pinagalitan niya ako sa napili kong napapangasawa. Kako, wala naman siyang naipipintas kay Pauline. Maganda, mayaman, mabait, kahit siya ito isang ulilo. Oo nga naman, napakayaman, marangal, magiliw, at walang kapintasan, liban na lamang sa isa. Ang kanyang tiya na si Dunya Victorina? Tama. Dito ka pala kasi magbabakasyon na naman. Kababayan mo ba siya? Galing po siya sa lalawigan. Hindi pa po ba kayo nakarating? Hindi pa ako nakapunta sa lugar ngayon. Lalo't wala namang namimili ng alas. Marahil mahirap ang mga tao doon. Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, Pinapa. Wala akong masamang ibig sabihin doon. May nakipagsabi lang sa akin na mga tao dito ay hawak ng isang direkong. At kapag hawak ito ng isang paring ito, tsak na mahirap ang bayan. Ang mas mabuti pa ay uminom lang tayo ng serbisa para sa ikakaulan ng inyong lalawigan. Hindi kita mabibigyan, Kinaka. Buti sa katawan ng serbisa. Ika nga ni Padre Camora, kapansin-pansin ang kawalan ng silya ng bayan ito sa dami ng iniinom na tubig. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapagsa ng isang katawan o lumunod ang mundo kapag naging dagat. Bakit yata palaban ka ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit. Natatakot ako sa lalaking yun. Hindi mo ba alam? Siya ang tinatawag na Cardinal Moreno. Siya yung tao na minumura kapag nakatalikod at pinupuri naman kung nakaharap. Dumalo ba siya kay Kapitan Tiago? Mula pa nang siya'y dumating. Doncella. Po, Padre. Tawagin mo ang aking pamangkin na si Sagam. Magmadali ka. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang